Sinasabing ang pag-ibig ay isang mahiwagang sining ng tadhana, isang pabalat ng aklat na walang katiyakan kung anong pahina ang magdadala ng luha o ngiti. Ito ay parang isang estrangherong kumatok sa pinto ng ating pagkatao sa gitna ng unos. Hindi mo alam kung bibigyan ka ng init ng apoy o tuluyan kang lalamunin ng bagyo. Ang tunay na pag-ibig, ang tinatawag nating one great love, ay hindi dumarating ng may babala. Madalas, sumasakay ito sa pinakamababaw na pagkakataon. Sumasabay sa takbo ng oras at humihinto sa tagpong hindi mo inaasahan. Parang isang huling biyahe ng bus sa ilalim ng madilim at mapaglarong kalangitan. Sariwang-sariwa pa sa isip ko ang gabing yun. 11:00 ng gabi, amoy usok ng tambutso, basang semento dahil sa katatapos lang na ambon, at ang maingay na sigaw ng mga konduktor ang pumupuno sa kahabaan ng terminal. Pagod na pagod ako galing sa trabaho. Ang utak ko parang cellphone na nasa 1% na lang ang baterya. Gusto ko na lang sumakay, matulog, at magising na nasa destinasyon ko na. Sumakay ako sa isang ordinaryong bus na papuntang probinsya. Dahil gabi na, hindi na to masyadong puno. Pero sapat na para maramdaman mo ang init ng katawan ng mga katabi mo kung sakali. Humanap ako ng pwesto sa bandang dulo. Ang paboritong pwesto ng mga gustong mapag-isa. Naupo ako sa may bintana, isinuot ang aking earphones at ipinikit ang aking mga mata. Subalit, bago pa man tuluyang umandar ang bus, may huling pasaherong sumakay na nagpabago sa takbo ng natitirang gabi ko. Naramdaman ko ang paglubog ng upuan sa tabi ko. Iminulat ko ang aking mga mata para tingnan kung sino ang nakihati sa espasyo ko. Diyos ko po, Lord. Kung panaginip man to, gisingin mo na ako bago pa magawa ang unang kasalanan sa gabi na to. Siya ay matangkad, maputi. Kaya naman pala tisoy yung pwedeng itawag sa kanya. At basang-basa ng konting ambon ang ilang hibla ng kanyang buhok na humahalik sa kanyang noo. Suot niya ang isang medyo hapit na kulay abong t-shirt na nagpapakita ng hubog ng kanyang dibdib. At amoy na amoy ko ang bango niya. Isang halo ng mamahaling pabango at amoy ng ulan. Napapalunok tuloy ako. Dito ba may bakante, bro? Tanong niya sa isang malilim at medyo paos na boses na parang direktang humahaplos sa likod ng aking tenga. Ah, Oo, bakante. Sige, upo ka na. Nauutal kong sagot habang pilit na inaayos ang aking sarili. Naupo siya sa tabi ko, sobrang lapit namin sa isa't isa. Tuwing liliko yung bus, nararamdaman ko yung pagdikit ng kanyang balikat at braso sa akin. Ang balat niya ay mainit, kabaligtaran ng malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa bintana. Habang bumabiyahe kami sa madilim at palikulikong daan, unti-unting pinatay ng konduktor ang mga ilaw sa loob ng bus upang makatulog yung mga pasahero. Tanging ang liwanag na lang mula sa mga poste ng kuryente sa labas ang sumisilip sa loob na lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa aming mga muka. Sobrang tahimik.
Ang tanging naririnig na lang ay ang ugong ng mga makina ng bus at ang malalim na paghinga ng lalaki sa tabi ko. Naramdaman ko yung marahang paggalaw ni Tisoy. Tumingin ako sa kanya sa gilid ng aking mga mata. Nakasandal ang ulo niya sa backrest. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pala sa akin. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang nakakalokong ngiti. Malamig ba? Tanong niya ng pabulong. Ang hininga niya ay dumatay sa aking pisngi. "Ah, medyo," sagot ko. Pilit na pinapakalma yung mabilis na tibok ng aking puso. Inilapit niya ang kanyang sarili sa akin. Walang biro. Naramdaman ko yung buong gilid ng kanyang katawan na sumandal sa akin. Ang tuhod niya ay marahang sumabay sa alon ng bus. Dahan-dahang humahagod sa aking hita. "Gusto mo magpainit?" Bulong niya ulit. Ang kanyang boses ay puno ng sensual na pang-aakit na nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. Hindi ko alam kung dala ba to ng pagod o ng matinding atraksyon, pero hindi ako lumayo. Sa halip, hinayaan ko ang aking sarili na tanggapin ang kanyang lapit. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, dahan-dahang gumapang ang kamay niya mula sa kanyang hita papunta sa pagitan ng mga upuan hanggang sa maramdaman ko ang dulo ng kanyang mga daliri na marahang humaplos sa aking palad. Napasinghap ako. Ang bawat haplos niya ay may kasamang kaba na nakakabaliw. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sa dilim, nakita ko ang nag-aalab na pagnanasa na tila nag-aanyaya sa akin na sumama sa isang laro na wala ng uwian. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tenga. "Anthony, tama." Nabasa niya sa name tag ng ID ko na nakasabit pa pala sa leeg ko. Marahan niyang hinipan ang aking tenga na naging sanhi ng aking mahinang pagdaing. "Mukhang masaya yung magiging biyahe natin, ah." At doon sa gitna ng madilim na kalsada at sa ilalim ng mapanuksong gabi, nagsimula ang laro na hindi ko inaasahang magiging simula ng aking pinakamalaking pag-ibig. Hindi ko alam kung ilang bundok at sementeryo na ba yung dinaanan ng bus. Pero ang alam ko, ang sarili kong kaluluwa ay parang dinala na sa langit. Habang unti-unting humihigpit ang hawak ng mga kamay ni Tisoy sa palad ko. Sa ilalim ng dilim habang ang ibang pasahero ay ebala sa hilik at panaginip, ang mundo namin ni Tisoy sa pinakahuling upuan ay tila sumasayaw sa sarili nitong ritmo. Ang bawat marahang pag-alog ng bus kapag dumadaan sa lubak ay nagiging dahilan para lalong magdikit ang aming mga katawan. Amoy na amoy ko yung init ng balat niya na humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. "Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo, Anthony?" Bulong niya. Ang kanyang mga labi ay halos sumayad na sa dulo ng aking tenga. Ang kamay niya, mula sa marahang paghaplos sa aking palad ay dahan-dahang gumapang paitaas sa aking braso. Marahang pinipiga ang aking biceps. Sino ba namang hindi bibilis ang tibok ng puso kapag ganito kagwapo yung katabi na parang mangangain? Pabulong kong sagot na pilit na ibinabalik yung pang-aakit kahit ang totoo eh.
Nanginginig na yung tuhod ko sa kaba. Humagikik siya ng mahina. Isang tunog na napaka-sexing pakinggan sa madilim na gabi. Gusto mo bang kainin kita? Diyos ko, patawarin niyo po ako. Pero handa na po ako maging hapunan sa gabing ito. Napakalandi. Bago ko pa man masagot ang kanyang mapangas na tanong, dahan-dahang iniharap ni Tisoy ang aking muka sa kanya gamit ang kanyang daliri sa aking baba. Naramdaman ko yung kanyang hininga sa aking mga labi. Ilang pulgada na lang. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi na lang basta kaba. Ito ay isang nag-aalab na excitement. Akmang maglalapat na yung aming mga labi nang biglang malakas na preno ng bus. Dahil sa biglang paghinto, nawalan kami ng balanse. Ang ending, imbes na isang romantikong halik, ang mukha ko ay diretsong sumubsob sa matigas niyang dibdib, habang siya naman ay napasandal ng malakas sa bintana ng bus. Aray ko putya! Ungol ni Tisoy habang hawak yung kanyang ulo na nauntog sa salamin. Aray, okay ka lang? Tanong ko habang nakapatong pa rin yung buong katawan ko sa kanya. Ang mukha ko ay literal na nakabaon sa leeg niya. Okay lang, pero mas magiging okay ako kung hindi mo muna ako ihigaan habang buhay. Biro niya na may kasamang nakakalokong ngiti kahit medyo nasaktan. Mabilis akong umahis ng upo. Namumula yung buong muka hanggang leeg. Biglang bumukas ang mga ilaw sa loob ng bus at sumigaw yung konduktor. Oh, mga kasama, terminal na. Last stop, baba na lahat. Ano? Terminal na agad? Bakit parang 5 minuto lang yung lumipas? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sumilip yung mahinang liwanag ng bukan liwayway. Ang dilim ng gabi na nagbigay sa amin ng lakas ng loob eh. Unti-unti nang natutunaw. Sabay kaming bumaba ng bus na medyo puyat at gulong-gulo yung buhok. Habang naglalakad kami sa terminal, doon ko lang siya tuluyang nakita sa ilalim ng malinaw na sikat ng umaga. Mas lalo siyang gwapo sa liwanag. Ang kanyang mapupungay na mata ay tila nangaasar pa rin sa akin. So, dito na lang ba yung dulo ng biyahe natin? Panimula ko habang kinakamot yung bato ko. Ngumiti si Tisoy at inayos ang kanyang backpack. Dulo ng bus. Pero hindi ibig sabihin, dulo ng biyahe natin. Kinuha niya yung cellphone niya at inabot sa akin. Akin na yung number mo, Anthony. Baka sakaling kailanganin mo ulit ng magpapainit sa susunod mong biyahe. Habang sinusulat ko yung numero ko sa phone niya, biglang may sumigaw mula sa labas ng terminal. Tisoy! Uy! Bata ka! Kanina pa kita hinahanap! Napalingon kami. Isang matandang babae na may dalang malaking basket ng gulay at may hawak na pamaypay. Ang galit na naglalakad papunta sa direksyon namin. Naku, si Lola. Bulong ni Tisoy na biglang nawala yung pagkamacho at tila naging maamong tupa. Anthony, takbo! Ha? Bakit? Hiningi ko yung pamasahe ko sa bus sa kanya eh. Pambili lang ng pabango. Akala niya
Ninakawan ko siya. Bulong ni Tisoy bago ko hinila sa kamay. At doon sa ilalim ng magandang bukang liwayway habang hinahabol kami ng isang galit na lola na may hawak na pamaypay. Magkahawak kaming tumakbo ni Tisoy palayo sa terminal. Tumatawa ng malakas sa gitna ng kalsada. Isang linggong lumipas pagkatapos ng mala-action movie naming pagtakbo mula sa lola ni Tisoy. Isang linggo na rin ako nakatitig sa cellphone ko. Naghihintay ng text o tawag. Walang dumating. Sa isip-isip ko, baka naman typo ang pagkakasulat ko ng numero ko sa phone niya dahil sa panginginig ng kamay ko noon. O baka naging abono na si Tisoy sa taniman ng lola niya matapos mahuli. Sabado ng hapon, dahil sa matinding init ng summer, nagpasya akong pumunta sa isang tahimik at medyo tago na coffee shop sa bayan upang magpalamig at mag-aral para sa darating kong exams. Pumasok ako. Naramdaman ko yung malamig na bugso ng aircon at dumiretso sa counter para mag-order. Isang ice caramel macchiato please. Yung kasing tamis ng pag-ibig na panandalian lang. Biro ko sa cashier habang nakatitig sa menu board. Nako sir, wala kaming ganyang tamis dito pero mayroon kaming pait ng katotohanan na pwedeng lagyan ng extra shot ng espresso. Sagot ng isang pamilyar at malalim na boses. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin ko sa cashier. Naka-uniforme ng kulay itim na apron, may suot na cap, na bahagyang nakatagilid at may nakasulat na Tisoy sa kanyang name tag. Nakangiti siya sa akin, ang parehong nakakalokong ngiti na nagpatunaw sa akin sa dulo ng bus. Tisoy? Wika ako. Hi, Anthony. Sabi ko sa iyo hindi pa doon natatapos ang biyahe natin. Wika niya sabay kindat sa akin. Uy, isang linggo kang hindi nagparamdam. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo pagkatapos nating takbuhan si Lola. Reklamo ko. Nakalimutan kong may mga tao sa likod ko. Natawa siya ng mahina habang nagpipindot sa POS machine. Naka-grounded yung phone ko kay Lola Kinuha niya yung pambayad sa pabango ko. Kahapon ko lang nabawi at saka nagtatrabaho ako rito para makabawi sa kanya. Oh, paano? Maupo ka muna ron sa may sulok. Dalahin ko na lang yung order mo pagkatapos ng shift ko sa loob ng 10 minuto. Eksaktong pagkatapos ng 10 minuto, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan sa labas. Dumilim ang paligid at dahan-dahang nawalan ng mga customer ang shop hanggang sa kaming dalawa na lang ang natira. Sinara ni Tisoy ang pinto at isinabit ang closed na sign. Naglakad siya papunta sa table ko, bitbit ang 2 tasa ng kape. Ngunit sa halip na umupo sa tapat ko, naupo siya mismo sa tabi ko. Katulad ng posisyon namin sa bus. Ang lakas ng ulan. Dahan-dahan niyang panimula. Ang kanyang boses ay tila sumasabay sa patak ng ulan sa bubong. Inilapit niya ang kanyang upuan sa akin hanggang sa maramdaman kong muli ang init ng kanyang katawan. Tinanggal niya ang kanyang cap, dahilan upang maging bahagyang gulo-gulo yung kanyang buhok. Sobrang bango niya pa rin. Amoy kape na may konting tamis. Oo nga Baka mahirapan akong umuwi nito. Sagot ko habang nakatitig sa kanyang mapupulang labi.
Eh, sino namang nagsabing pauuwiin kita? Bulong niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng lamesa. Unti-unting dumaan sa aking braso hanggang sa marating nito yung aking leeg. Marahan niyang hinaplos ang aking panga gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yun ay may kasamang kuryente na nagpatindig ng balahibo ko sa buong katawan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin, sapat na para maramdaman ko yung init niyang hininga. Isang linggo kitang iniisip, Anthony. Kahit si Lola, tinatanong kung sino yung kasama kong tumakbo na parang tanga sa terminal. Sabi ko, ang paborito kong pasahero. Sa ilalim ng malalaking patak ng ulan at sa gitna ng malamig at saradong coffee shop, dahan-dahang dinala ni Tisoy ang aking muka, papalapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, walang biglang preno ng bus. Walang Lola na habol sa amin. Naramdaman ko yung marahan at basang paglapat ng kanyang mga labi sa akin. Ang mga labi na to ay isang matamis, mabagal. Ngunit nakakabaliw na halik na tila nagpapatunay na ang kwentong sinimulan namin sa madilim na gabi ay unti-unti nang nagkaroon ng malalim na kulay. Habang humihiwalay ang kanyang mga labi, bumubulong siya ng nakangiti. Masarap ba yung kape natin? Napasandal ako sa kanya, humihingal ng bahagya at ang sabi ko, mas masarap ka. Yung kape pala. Natawa kami pareho habang ang ulan sa labas ay patuloy na sumasayaw sa salamin ng bintana. Matapos ang matatamis na halik sa coffee shop ng gabing maulan na yon, opisyal nang nagsimula ang ligawan namin ni Tisoy. Kung sa bus ay tila mga estrangherong nagpapakiramdaman sa dilim, ngayon naman ay mas naging malalim ang aming pag-uusap. Ngunit dahil sa pareho kaming gipit sa budget, ako na nag-aaral pa, siya na nagtatrabaho para sa pambayad sa lola niya. Nagpasya kaming mag-date sa isang sikat na pampublikong parke sa bayan kung saan libre maupo sa damuhan at manood ng paglubog ng araw. Dinalang kita ng pansit. Bungad ni Tisoy nang magkita kami. May dala siyang plastic container na nakabalot pa sa lumang dyaryo. Gawa ni Lola, sabi ko, para sa kaibigan ko. Pero ang totoo, para sa paborito kong lalaki. Wika niya. Naramdaman ko na naman yung pamilyar na init sa aking pisngi. Salamat ah. Sana hindi mo na sinabing kaibigan lang. Baka mas mabilis akong payagan ni Lola kung alam niyang ako yung mag-aalaga sa apo niya. Natawa si Tisoy ng malakas. Ang kanyang mapuputing ngipin ay sumilay. Umupo kami sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa ibang mga nagpipiknik. Habang masaya kaming nagkukwentuhan at kumakain ng pansit, hindi ko napansin na may kakaibang bisita na papalapit sa amin. Isang malaking asong gala ang dahan-dahang umaamoy sa likod ni Tisoy. Tila naaakit sa amoy ng ulam. Tisoy, huwag kang gagalaw. Bulong ko. Nanlalaki yung mga mata ko. Bakit? May multo ba sa likod ko? Natatawang tanong niya. May aso.
Bago ko pa matapos yung sasabihin ko, biglang tumalon yung aso at sinunggaban yung plastic container ng pansit sa pagitan namin. Sa gulat ni Tisoy, napaurong siya ng malakas at nawalan ng balanse. Ang ending, nahulog kaming dalawa sa madamong dalisdis ng parke. Gumulong kaming dalawa pababa habang magkayakap. Nagtatawanan at sumisigaw sa gulat hanggang sa huminto kami sa pinakailalim ng burol, malapit sa isang tahimik at madilim na bahagi ng parke kung saan napapaligiran kami ng matatayog na halaman. Nakahiga kami sa damuhan, magkatapat ang aming mga muka habang pareho kaming hinihingal at natatawa. Ang buhok niya ay may mga piraso ng dahon at ang damit ko naman ay may kaunting dumi, pero wala kaming pakialam. Siraulong aso yun ah. Ninakaw yung pansit ni Lola. Wika ni Tisoy habang pinapagpagan yung aking balikat. Ayos lang yun. Kahit walang pagkain, busog naman ako sa panonood sa'yo. Banat ko na naging sanhi ng bahagyang pagtahimik niya. Unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Lumubog na ang araw at ang kadiliman ay muling gumapang sa paligid namin. Ang tanging liwanag na lang ay ang malalayong ilaw ng mga poste sa parke na sumasala sa mga dahon ng puno. Nasa ibabaw ko si Tisoy. Nakatukod ang kanyang mga siko sa magkabilang gilid ng aking ulo. Ang kanyang mapupungay na mata ay nakatitig ng diretso sa akin, tila may ibinubulong na hindi masabi ng kanyang mga labi. Anthony, natatakot ka ba sa akin? Bulong niya. Ang boses ay naging seryoso at puno ng pagnanasa. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Sagot ko. Dahan-dahang itinaas ang aking mga kamay upang ihawak sa kanyang batok. Kasi kapag kasama kita sa ganitong kadilim na lugar, parang gusto kong nakawin ng lahat ng meron ka. Hindi lang ang oras mo kundi yung buong ikaw. Wika niya. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang muka. Naramdaman ko yung kanyang mga labi na nagsimulang humalik sa aking noo. Pababa sa aking mga pisngi hanggang sa marating nito yung aking leeg. Ang bawat halik niya doon ay may kasamang marahang kagat na nagpasinghap sa akin sa gulat at sarap. Ang kanyang kamay ay gumapang sa ilalim ng aking t-shirt. Marahang hinahaplos ang aking bewang. Nagiiwan ng apoy sa bawat balat na kanyang nadadaanan. Tisoy. Ungol ko ng mahina habang pilit na humahawak sa kanyang likod. Dito ka lang sa akin, Anthony. Huwag kang aalis. Bulong niya. Bago muling nilapatan ang aking mga labi ng isang mabilis, ngunit mapusok na halik na tila nagtatatak ng kanyang pag-aari sa akin sa ilalim ng madilim na gabi. Doon ko napagtanto, kahit anong aberyang dumating basta magkasama kaming dalawa, ang bawat saglit ay nagiging isang mundong kami lang ang nakakaalam. Sinasabi nila na kapag ang langit ay masyadong maliwanag, asahan mong may paparating na unos. Matapos ang ilang buwan ng matatamis na pagsasama namin ni Tisoy, mga sikretong date sa dulo ng bus, mga nakatagong ngiti sa likod ng coffee shop, ang mga pagnanakaw ng sandali sa ilalim ng gabi.
Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Isang gabi, naghihintay ako sa kanya sa tapat ng terminal ng bus kung saan kami unang nagtagpo. Ngunit imbes na masigla at nakangiting tisoy ang sumalubong sa akin, isang matamlay na lalaki ang lumapit. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay walang kislap. Anthony, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Ah, Tisoy, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Kabado kong tanong habang hinahawakan ng kanyang dalawang kamay. Malamig ang kanyang mga palad. Si Lola, kailangan niyang operahan sa probinsya sa Leyte. Doon muna kami titira dahil andun yung mga kamag-anak namin na tutulong sa gastusin eh. Kailangan kong umalis, Anthony. Bukas na bukas din. Wika niya habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang pisngi. Parang gumuho yung mundo ko. Ang bus terminal na dati ay simbolo ng aming simula ay tila nagiging simbolo ng ngayon ng aming pagtatapos. Ang one great love ko ay isa lamang panandaliang hinto sa biyahe ng buhay ko. Dahil iyon na yung huling gabi namin na magkasama, nagpasya kaming magtago sa lumang bodega malapit sa terminal. Isang madilim, tahimik at saradong lugar kung saan walang makakaabala sa aming pamamaalam. Tanging ang liwanag ng buwan ang sumisilip sa siwang ng bubong na nagbibigay buhay sa aming mga anino. Ang lungkot sa aming mga puso ay napalitan ng isang nag-aalab at nakakakabang pagnanasa. Alam naming dalawa na baka ito na yung huling pagkakataon na mayakap namin ang isa't isa. Inilapat ako ni Tisoy sa pader ng bodega. Naramdaman ko yung bigat ng kanyang katawan na sumandal sa akin. Ang kanyang mga kamay ay marahas ngunit may pag-iingat na humawak sa aking muka. "Ayokong umalis, Anthony. Ayokong iwanan ka," bulong niya. Ang kanyang hininga ay mainit at basang-basa ng luha. "Huwag mo munang isipin yan ngayon, Tisoy. Ngayong gabi, akin ka muna," pabulong kong sagot habang ang puso ko ay sumasabog sa halo-halong sakit at pagmamahal. Dito sa gitna ng madilim at malamig na gabi, pinakawalan namin ang lahat ng emosyon na aming tinatago. Ang kanyang mga labi ay sumakop sa aking mga labi sa isang halik na hindi lang basta matamis. Ito ay mapusok, gutom at puno ng takot na baka sa pagising namin ay wala na ang isa't isa. Dahan-dahan niyang hinubad yung aking t-shirt. Ang kanyang mainit na kamay ay gumapang sa aking dibdib at bewang. Nag-iwan ng nag-aapoy na pakiramdam sa bawat balat na kanyang nadadaanan. Ang bawat haplos niya ay tila isang sulat na nagsasabing, "Huwag mo akong kalilimutan." Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaang lamunin kami ng dilim at ng init ng aming mga katawan. Habang ang tunog ng mga bus sa labas ay tila nagbabadya ng nalalapit na paghihiwalay. Nang sumapit ang umaga, nagising ako na yakap-yakap pa rin si Tisoy sa ibabaw ng aming nakalatag na jacket. Ngunit ang oras ay hindi nakikisama. Nakatayo kami ngayon sa tapat ng bus na sasakyan niya patungong Leyte. Hawak niya ang kanyang backpack habang ako naman ay pilit na
nagpapakatatag kahit ang totoo gusto ko nang humiga sa gitna ng kalsada para huwag lang umalis yung bus niya. Salamat sa lahat, Anthony. Ikaw yung pinakamagandang aberya sa buhay ko. Umiiyak na sabi ni Tisoy habang binibigyan ako ng isang huling mahigpit na yakap sa harap ng maraming tao. Babalik ka, 'di ba? Tanong ko. Ngumiti siya sa akin, ang pamilyar ng ngiti na may kasamang kindat kahit may luha sa kanyang mga mata. Kahit anong bus yung sakyan ko, Anthony, sayo't sayo pa rin yung dulo ng biyahe ko. Sumakay na siya ng bus habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo. Nakita ko siyang kumakaway mula sa bintana ng dulo ng bus. Ang mismong pwesto kung saan kami unang nagkita. At doon, naiwan ako nakatayo sa terminal. Bitbit ang isang pusong sugatan, ngunit umaasa. Tatlong taon. Tatlong taon ang lumipas na parang isang mahabang gabi na walang katapusan. Sa loob ng mga taon na yon, nagtapos na ako sa pag-aaral at nakahanap na ng magandang trabaho. Si Tisoy naman nananatili sa Leyte upang alagaan si Lola. Noong una, madalas pa yung aming tawagan, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naging madalang ang aming mga mensahe dahil sa magkaibang takbo ng aming buhay. Subalit ang bawat bus na nakikita kong dumadaan sa kalsada ay tila isang liham na nagpapaalala sa akin ng kanyang bango, ng kanyang tawa, at ng mga haplos niyang nag-iwan ng permanenteng marka sa aking pagkatao. Sinasabi nila na ang one great love ay hindi nasusukat sa haba ng panahon na kayo ay magkasama, kundi sa lalim ng bakas na iniwan ito sa inyong puso. At si Tisoy ang aking bakas, ang aking walang hanggang hinto. Isang gabi matapos ang isang napakahabang araw sa trabaho, muli ako napadpad sa lumang terminal ng bus. Katulad ng gabing unang magtagpo ang aming mga landas, madilim ang langit, malamig ang simoy ng hangin, at may banayad na ambon na pumapatak sa basang semento. Umupo ako sa isang bench sa gilid. Suot ang aking earphones habang pinapanood ang mga pasaherong nagmamadaling sumakay. Napabuntong hininga ako. Sana sa susunod na hinto ng bus sa harap ko, ikaw na yung bumaba. Bulong ko sa sarili ko. Biglang may tumayong anino sa tapat ko. Dahil sa tindi ng pagod, hindi ko na agad ito pinansin. Subalit isang pamilyar at mamahaling amoy na maihalong ulan at kape ang humaplos sa aking pang-amoy. Excuse me bro, may bakante ba sa tabi mo? Tanong ng isang malalim, paos at napakalambing na boses. Mabilis kong iniangat ang aking tingin. Nakatayo sa harap ko, si Tisoy. Mas matured na yung kanyang tindig, may hawak na backpack, ngunit ang kanyang mga mata ay may pareho pa ring kislap at ang kanyang mga labi ay may pareho pa ring nakakalokong ngiti na nagpapatunaw sa akin taon na yung nakaraan. Tisoy? Dahan-dahan akong tumayo. Hindi makapaniwala. Parang huminto ang ikot ng mundo. Ang ingay ng terminal ay biglang nawala. At kaming dalawa naman ang natira sa gitna ng universo. Binalikan ko yung paborito kong pasahero. Nakangiting sabi niya habang ang mga mata niya ay nagsisimula ng mangilid ng luha.
Gumaling na si Lola, Anthony. At sabi niya sa akin, huwag na raw akong magpabango kung hindi ko naman kasama yung nagbigay sa akin ng dahilan para bumango. Natawa ako sa gitna ng aking pag-iyak. Walang pag-aalinlangan. Humakbang ako patungo sa kanya at niyakap ko siya ng napakahigpit. Isang yakap na nagbuo sa lahat ng piraso ng aking pusong nangulila ng 3 taon. Sa dulo ng bawat mahabang biyahe, may isang hinto na hindi natin matatakasan. Isang tagpuan kung saan ang tadhana ay hindi na lamang basta gumagabay, kundi tuluyan ng nananahan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi isang tuwid na kalsada. Ito ay puno ng matatarik na kurba, madidilim na gabi, at mga pansamantalang paghinto na sumusubok sa tibay ng ating paghihintay. Ngunit kapag ang dalawang kaluluwa ay itinadhana ng langit na maging isa, kahit anong layo ng lakbayin, kahit anong unos ang dumaan, muli at muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Dahil ang One Great Love ay hindi nagtatapos sa huling pahina ng libro, kundi nagsisimula sa bawat bagong umaga na magkasama ang dalawang pusong natagpuan na ang kanilang tahanan sa isa't isa. Sa aking buhay, si Tisoy ang aking una, gitna, at walang katapusang huling biyahe. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.